For today's video, tara samahan niyo kong magtinda at pascam na aking repeat customer ngayong araw. 2:30 PM nga ako nag-post ng aming paninda ngayong araw at 3 PM na ay wala pa rin nag-order. Weekdays kasi kaya expected na walang masyadong order. Kaya napagdesisyonan nga ng Josawa na ayusin niya ang motor at papalitan niya ng brake pad. Ayan, wala pang 10 minutes at na-dismantle niya na lahat nang biglang may nag-order. Kaya ngayong araw na pagtitinda natin ay nagpaparider tayo. Yung tipong wala ka namang ginagawa kanina at naghihintay ka ng order pero walang nag-order. Ganyan talaga sila maka-perfect timing. Tulad na nga din nung nakaraang araw, walang nag-order kaya sabi ko maglalaban na nga lang ako. At di pa nga ako nakapag-start sa pagsasabon ay sunod-sunod na ang order at ito talaga ang good problem, charot. Kaya number 1 tip para makasales ay magbisi-bisihan kayo. Huy, pero char lang yan ha. Baka ako pa ang sisihin nyo kapag wala talaga kayong benta. Pero yan talaga ay based sa experience ko. Pero walang eme kasi yan talaga nangyayari kapag mag-aayos na ng motor ang Josawa. Ay! Saan man niya may order? Kaligon ako, basta ugaw-ugaw. Ito na nga, sobrang nai-stress talaga ang aking head, shoulders, knees, and toes sa aking isang repeat customer. Take note, pang ilang beses na nga siya nakabili sa akin at hindi naman siya ganito. So ayun na nga, nag-chat nga siya sa akin na mag-order nga siya. Pero late na siya nagsabi na andun pala siya sa kanyang workplace tapos i-online payment na nga lang tapos i-deliver doon sa kanilang bahay kasi andun naman ang kanyang anak. Pero hindi naman bagong scenario ito sa akin kasi nga always naman ako nakaka-encounter ng ganitong customer. Yung tipong nagpapadeliver lang sila sa kanilang bahay kahit wala sila doon basta may tao lang na magre-receive. Sa case naman na aking customer ay yung anak niya ang receiver. Katapos kong ma-prepare ang kanyang order ay pinadeliver ko na nga din sa Josawa. Sabi niya kasi kanina once received ng order ay saka na siya magpi-payment. Syempre tiwala naman ako sa kanya kasi nga ilang beses na siya nag-order sa akin. Pero eto na nga, hindi siya nagbayad. Ay Diyos mio, Marimar. Unang reason niya nga sa akin ay mamaya na nga lang siya magpi-payment kasi nga hindi na pa daw break time. O diba? Pero nakapag-reply siya Chinat ko siya ulit ng oras ng kanyang break time kasi nga nagsabi siya kanina kung anong oras ang kanyang break time. Mamaya na naman daw kasi nga walang signal sa kanyang workplace at hindi siya makapag-open ng app. Ay Diyos mio, Marimar. At doon ko na nga na-sense na may something wrong pero syempre in denial pa din at hinabaan ko pa ang aking cute na patience. Tapos ang ending, hindi na naman daw siya nakauwi kasi nga ganito, ganyan, ganun. Gustong gusto ko na nga magalit sa time na yon pero syempre hinabaan ko pa din aking patience. Tapos hanggang ngayon ay hindi pa din nakabayad kasi nga ang daming reasons like ang daming emergency. Hindi siya makapag-cash in tapos nung time na magpapakash in siya sa kanyang tita ay mali pa ang number daw na sendan. Ay nako. Send ko man siya i-post pero ayan, hindi pwede, baka ma-back to you ako. Ang ganda talaga ng kanyang tactics kasi nga hindi kanya binlock. Re-reply siya randomly pero ang reasons niya ay sobrang dami at hindi maubos-ubos. Alam niyo yung tipong hinintay niya na lang na ikaw na lang ang susuko. Kung sa relasyon pa yan ay ikaw na lang talaga ang hinintay para bumitaw. Ganun. Feeling ko ganyan ang kanyang atake at ang bright ng kanyang idea kasi nga ikaw na lang talaga ang maiinis at ikaw na lang talaga ang susuko. Kaya bahala na siya sa buhay na at hindi na ako magpapaka-stress sa kanya. Ay nako, si Lord na ang bahala sa kanyang buhay. Meron din namang isang customer na muutang sa akin pero hindi talaga ako nai-stress sa kanya. Pero ito, hindi ito utang pero nai-stress ang buong pagkatao ko sa kanya. Kung makikita mo man to ay sana masarap ang ulam niyo araw-araw. Bye.